Magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli dito sa Saint Teresa of Avila TV. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakalike sa ating channel, please don't forget to like and subscribe para maging updated po kayo sa mga latest updates or uploads natin patungkol sa deliverance at spiritual warfare. So para sa mga nakasubscribe na po, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating munting channel. So ngayon lang po tayo nakabalik ng upload kasi medyo na-busy po tayo sa ating trabaho. So sa araw na pong ito, nasa episode 6 na po tayo ng ating pagbabahagi ng konting kaalaman patungkol sa spiritual warfare or deliverance. At ang episode natin ngayon, sa episode 6, tatalakayin po natin ang darating na bagong taon or ang pagpapalit ng taon or New Year. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami pong mga paniniwala or superstitious belief ang ginagawa ng mga Pilipino, specifically ng mga Katolikong Pilipino, patungkol sa New Year o pagpapalit ng taon. Since bare months naman po at malapit naman po magpalit ng taon, so tatalakayin po natin kung ano nga ba ang dapat nating gawin instead of doing superstitious belief. So umpisahan na po natin. Isa na po sa mga paniniwala ng mga Pilipino na tuwing magpapalit ng taon or yung mga paniniwalang kaakibat ng New Year or yung mga pampaswerte ay yung katulad ng paglalagay ng mga prutas. So hindi na po nawawala sa tradisyon ng mga Pilipino na tuwing New Year or tuwing magpapalit ng taon ay marami tayong mga superstitious belief or mga paniniwala ginagawa para sa pampaswerte daw. So isa na riyan ang paglalagay ng prutas or yung mga bilog na prutas dahil ito daw ay swerte. Maliban sa prutas, nariyan rin yung mga pailaw at paputok para daw maging swerte, yung maliwanag yung buong darating na taon or nagpapaputok sila or nagpapaingay para mawala yung malas or evil spirits daw. Maliban sa prutas, maliban sa paputok or pailaw, nariyan din yung pag-iingay, no? Gamit ang mga barya, gamit ang kaldero at iba pang bagay sa bahay dahil sa paniniwala na nakakatanggal daw ito ng malas or nakakataboy ng masamang espiritu or evil spirits. At ang ilan pa rin yung mga paniniwala ay ang pagsusuot ng polka dots or yung mga bilog-bilog dahil sinasabi na nagdadala raw ito ng swerte sa darating na taon. So ilan lang po ito sa mga paniniwalang ginagawa ng mga Pilipino o ng mga Katoliko tuwing nagpapalit ng taon or tuwing New Year. Ngunit paalala lang po na ang mga bagay na ito ay tinatawag po nating superstitious belief. Bawal na bawal po itong mga paniniwala nito sa Catholic faith. So kung alam niyo na po, kung nabasa na ninyo ang Catechism of the Catholic Church, nakalagay na po doon yung reason kung bakit po bawal. So ano nga ba ang dapat natin gawin bilang mga Katoliko? Ano ba ang mga dapat natin gawin as Catholic tuwing magpapalit ng New Year? So ang purpose po kung bakit ginagawa ng mga tao ang mga pampaswerte at pag-iingay nito dahil gusto nila mataboy yung malas, mataboy yung evil spirit or masamang espiritu na nagdadala daw ng malas sa pagpapalit ng taon. So why not doing our Catholic way of removing evil, removing negativity? So mas mainam na ito po ang gawin natin. So ano nga ba ang tatalakayin natin sa araw na ito? So tatalakayin po natin sa episode ito kung ano nga ba ang mga preparation and instruction for deliverance prayer on New Year's Eve. So kung meron na po kayong handbook, mas mainam na meron kayong Catholic Handbook of Deliverance Prayer at maghanda na rin po kayo ng ballpen at papel para isulat ang instructions at isulat ang mga pages na nasa episode o tutorial natin sa araw na ito. So kung handa na po kayo, simulan na po natin. Ano nga ba ang unang gagawin sa pagpapalit ng taon o pagdideliverance ng iyong bahay
para talaga totoong lalayas or aalis ang mga masasamang espiritu. No? So, kahit ilang paputok na pong gagawin natin, kahit ilan pong pailaw ang sisindihan natin, kahit buong prutas pa ang bibilihin natin, ay hindi po yan makakapaalis ng masamang espiritu or evil spirit or ng malas. So let's do the Catholic way of removing or expelling evil spirits. So una, kung may Catholic handbook po kayo, mas mainam po. No, meron kayong Catholic Handbook of Deliverance Prayer. So pakilista na lang po yung mga procedures at steps na ating ibabahagi sa tutorial na ito. So una, dapat meron po tayong mga sacramentals na gagamitin para sa deliverance during the New Year's Eve. So we have the exercise, water, salt and oil, crucifix, candles, at mga medals. So kinakailangan po natin yan, yung mga sacramentals properly blessed using the proper formula of blessing and exorcism of the sacramentals. So ihanda po natin ang mga bagay na yan or mga sacramentals na gagamitin natin. So step 1, make sure to have confession, if possible all members of the family. Light a candle with a crucifix. Children will wear their sacramentals like medals or exorcism cross. So, napaka-basic po ng first instruction or procedure. Dapat po ay nakapagkumpisal, if possible, ang lahat ng membro ng pamilya bago magpalit ang taon or bago mag-New Year's Eve. So, alam naman po natin, paulit-ulit po ang instruction ng ating mga deliverance minister and even the exorcism priest na do the cares. Ano po yung cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. Yun po, mahalaga po na bago magpalit ang taon, bago mag-deliverance ng bahay, ay dapat po nasa state of grace po tayo. And then it is advised po na dapat po ang head of the family ang gagawa ng house deliverance, if possible. So yan po yung step number 1 or procedure number 1. Then procedure number 2, 15 minutes before New Year's Eve, say the rosary. So mas mainam na buong pamilya bago magpalit ang taon, 15 minutes before the New Year's Eve ay nakapag-rosary po lahat ng membro ng pamilya. No? So yan po ang procedure number 2. Next, pagkatapos ng confession, pagkatapos ng rosary, we will perform the deliverance prayers. So we'll start with procedure letter A, the sealing prayer using your holy water. So kung may handbook po kayo, ang prayer na ito ay matatagpuan po sa page 52. No? So buklat na lang po yung handbook ninyo. No? Nandyan na po yung prayer of sealing using the holy water. So isil po natin ang lahat ng kwarto ng bahay using the holy and exercise water, using this prayer. So from sala, from kwarto, kusina, lahat po, isil po natin yan. Yan po ang una natin gagawin, the sealing prayer using holy water. Pagkatapos po ng sealing prayer, susunod po natin ang act of contrition, the Lord's Prayer, and the Apostles' Creed. No, pagkatapos po mag-seal, no, so balik po tayo sa sala kung saan po natin nilagay yung altar at yung mga preparation ng sacramentals natin. So doon mag-pray po tayo ng act of contrition. So kung wala po kayong kopya ng act of contrition, maaari po ninyong i-search ito sa internet kasi hindi po ito makikita sa handbook. So yan po, pagkatapos po ng act of contrition, followed po ng Lord's Prayer or the Lord's Prayer. We have very basic po ang dasal nito, alam na po natin ito. So pagkatapos po ng the Lord's Prayer, we have the Apostles' Creed. No, so please pakilista na lang po kung ano ang arrangement ng prayers na gagamitin natin. Pagkatapos noon, proceed po tayo sa letter C, the renouncement of occult and unholy ties. So, mababasa po natin to or makikita po natin ang renouncement prayer sa page 79 to 80 ng inyong handbook. So, pakilista na lang po.
So yan po. So yan po yung dadasalin ng head of the family para sa gagawing deliverance during New Year's Eve or before New Year's Eve. And then pagkatapos po ng unholy ties prayer or renouncement, ay pupunta na po tayo sa letter D, the consecration of the family to the Sacred Heart of Jesus and the consecration to the Immaculate Heart of Mary. So kung may handbook po ulit tayo, nasa page 74 po, 198 at 202. So pakitingnan na lang po gamit ang inyong handbook. So kung titingnan po natin ang page 74, yan po yung prayer na pwede natin gamitin. And then we also have the act of consecration to the Sacred Heart of Jesus. And then the consecration of the family in page 202. Pagkatapos pong makonsecrate ang buong pamilya sa Sacred Heart of Jesus and Mary, pumunta na po tayo sa letter E, the protection prayer. So sa handbook, nandyan po sa page 63 to 64. So ito naman yung sample prayer na nasa handbook na makikita natin. So tingnan na lang po gamit ang iyong handbook. So yan po. So prayer for protection, alam na po natin yan, very basic. Pagkatapos dyan, napunta naman tayo sa letter F, Subsidium Presidium Prayer. So ito po ay hindi makikita sa handbook, so pwede nyo rin po itong i-search para po magamit ninyo. So this is po the letter F pagkatapos po ng prayer for protection. So we're asking also the protection of the Blessed Virgin Mary. So pagkatapos po ng letter F, punta na po tayo sa susunod, the letter G. Pagkatapos po noon ay magdadasalin na po natin ang memorare. So sa handbook, nasa page 75 po ito. So remember, Most Gracious Virgin Mary, and then yan po yung letter G natin. Pagkatapos po ng memorare ay ang prayer of Saint Michael. No? So letter H na po tayo sa prayer of Saint Michael. Nasa handbook rin po yan ni Father Sikia, page 144. Maaari nyo po rin i-search or maaari nyo rin pong tingnan sa handbook. So yan, dadasalin natin, hihingin natin ang proteksyon ni Saint Michael, the Archangel. And then po, pagkatapos ng prayer of Saint Michael, dadasalin naman po ang prayer of Venerable Cross. So ito po ay hindi matatagpuan sa handbook, but maaari po ninyo itong i-search sa internet. Specifically, kung member po kayo ng Exorcism Cross Group, nandun po nakashare po ang prayer to the Venerable Cross. Maaari po ninyong i-download. So yan po. Pagkatapos ng prayer of Venerable Cross, i-pray na po natin ang prayer against retaliation. So again, pwede nyo rin po itong ma-download dahil hindi po ito makikita sa ating handbook. So importante po na we are praying against retaliation. And then, pagkatapos ng retaliation is the prayer of cleansing. So i-pray po natin ito pagkatapos ng buong deliverance, kasi importante po nakakapag-cleansing prayer po tayo. So makikita po ang prayer na ito sa handbook, page 100 to 101. So pagkatapos po noon, lahat po we're praying using Sanctus Bell while other members of the family is praying Pater Noster using exercise plus water, salt, and oil while sprinkling and anointing around the house and other point of entry of the home. No? So, kung may exorcism bell po kayo, mas mainam, no? Na i-ring din po. Mas mainam na ito lang po yung gamitin natin paingay kaysa doon sa mga paputok at iba pang mga gamit in line with superstitious belief. Why not use the Sanctus Bell or the exorcism bell during New Year's Eve? No? So, while doing that, pray the Pater Noster, and then sprinkle your houses, no? So, houses, kwarto, sala, lahat ng parte ng bahay using the sacramentals. So, while ringing the bell, you can also use or say this prayer, the exorcism prayer using the bell. So, again, pwede nyo rin po itong ma-download at pwede nyo rin po itong makuha sa Exorcism Cross Group if you are a member.
So, yun po. So, as soon po, natapos na po ang pag-deliverance ng bahay. So, for the closing prayer, lahat ng membro ng pamilya, pwede natin kantahin ang Salve Regina to honor the solemnity of the Mary Mother of God. Kasi alam naman po natin na ang January 1 is the solemnity of Mary as Mother of God. So, yun po. Pagkatapos po ng Salve Regina, the closing prayer, yan po, mas mainam po na kinabukasan, since that is a holiday of obligation, January 1, you go to Mass as family and receive our Lord in the Eucharist. So, naway po na sa simpleng tutorial na ito ay sana po mabago yung tradisyon natin tuwing bagong taon. Na instead po of gumamit tayo ng mga bagay na in line with superstitious belief, why not gawin natin ito in a Catholic way? So naway may natutunan po kayo sa episode natin ito. So again po, credit po sa lahat ng pictures na ginamit natin, especially sa San Fernando Archdiocese. No? So yung mga prayers and exorcism cross group at marami pa pong iba. So credit po sa lahat ng prayers, pictures na ginamit po para sa episode natin ngayon. So muli, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, don't forget to like and subscribe sa Teresa of Avila TV. So maraming salamat po na may nakatulong po tayo sa episode na ito na madagdagan po ang kaalaman natin, lalong-lalo na po ngayong darating na New Year o tuwing magpapalit ng taon. God bless po sa ating lahat at may Saint Teresa of Avila pray for us. Hanggang sa susunod po na episode, maraming salamat po.